Bakit ba sobrang bigat kapag hindi tayo napapansin? Bakit minsan, isang scene, isang unfollow, o simpleng hindi pag-react sa isang post, sobrang lakas ng epekto sa atin? Bakit gusto nating ma-approve, ma-validate, o matanggap ng ibang tao? At bakit minsan, kahit napapagod na tayo, patuloy pa rin tayo nagpapasaya ng iba? So bakit nga ba natin hinahanap ang validation? Halimbawa, nag-post ka ng picture, tapos mayat maya mong chinecheck kung ilan na ang likes at anong mga comments. Or, nag-share ka ng opinion, pero bigla ang napaisip, may magagalit kaya? Baka ang cringe ko. Ano kaya isipin nila sa akin? O di naman kaya, kahit pagod ka na, pumapayag ka pa rin gumawa ng favor dahil nahihiya kang tumanggi. At minsan, kahit gusto mo maging totoo sa sarili mo, mas pinipili mo itong baguhin para lang matanggap. Minsan iniisip natin na mababaw lang ang mga ito. Pero sa psychology, may mas malalim na dahilan kung bakit mahalaga sa atin ang validation at acceptance mula sa ibang tao. Bilang tao, natural nating gustong matanggap. Matagal nang ipinapakita ng iba't ibang pag-aaral na mahalaga sa tao ang social connection. Dahil noon, mas mataas ang chance mabuhay kapag kabilang ka sa isang grupo. Kaya hanggang ngayon, sensitive pa rin tayo sa rejections, criticisms, at judgments dahil feeling natin maaalis tayo sa grupo. Pero minsan, hindi naman talaga approval ang hinahanap natin, kundi assurance na sapat tayo. Importanteng maintindihan na magkaiba ang validation, approval seeking, at people pleasing. Kahit magkakaugnay sila, hindi sila pare-pareho. Ang validation ay ang pakiramdam na naiintindihan, nakikita o kinikilala ang nararamdaman mo. At hindi ito masama. Normal lang sa tao ang gustong maintindihan, na nagigets ka, na valid yung nararamdaman mo. Validation helps people feel emotionally safe at natama ang ginagawa natin. Samantalang ang people-pleasing naman ay mga behavior. Ito yung palagi kang nag-a-adjust, umiwas sa conflict, o nagsasakripisyo kahit nasasaktan o napapagod ka na. Dahil natatakot kang ma-disappoint o ma-reject. Ang approval seeking naman ay kapag sobrang nakadepende ang tingin mo sa sarili mo sa opinyon ng ibang tao. Parang kailangan mo palagi ng compliments, reassurance, or acceptance para maramdamang okay ka. Na kapag walang approval, parang kulang ka. Sa Pilipinas, malaki ang epekto ng kultura natin sa validation seeking. Lumalaki tayo sa konsepto ng hiya, pakikisama, utang na loob at respeto. Madalas, tinuturuan tayong umiwas mapahiya, umiwas makasakit, at sumunod sa expectations ng iba. Kaya minsan, nahihirapan tayong maging totoo sa sarili natin dahil natatakot tayong ma-judge. Madalas din, hindi lang personal ang tingin natin sa sarili natin. Nakabit ito sa pamilya, sa reputation, at sa tingin ng ibang tao. Kaya minsan, kapag may criticisms, pakiramdam natin parang buong pagkatao na natin ang natatamaan. At para sa ibang tao, mas malalim pa ang pinanggagalingan nito. Kapag lumaki kang laging kailangan patunayan ang sarili mo o kailangan mong maging good enough para mapansin, madadala mo minsan hanggang pagtanda. Ang pakiramdam na kailangan mong i-earn ng pagmamahal at pagtanggap ng tao. Mas nagiging complicated pa ito dahil sa social media. Ngayon,
Parang nasusukat na ang halaga sa likes, views, comments, at followers. At habang mas nakikita natin ang buhay ng ibang tao, mas madali tayong magkumpara. Minsan, natatakot tayong maiwan, ma-exclude, o mawalan ng relevance. Ito ang tinatawag ng iba na fear of missing out o FOMO. Yung pakiramdam na baka may masayang sayo, o baka ikaw lang ang hindi belong. At habang hinahanap natin ang validation online, mas lalong nagiging dependent ang self-worth natin sa reaction ng ibang tao. Hindi naman masamang gustong maintindihan, tanggapin, o ma-appreciate. Normal lang yon. Nagiging unhealthy lang kapag doon na umiikot ang buong halaga mo bilang tao. Kapag hindi mo nakilala ang sarili mo, kapag walang approval mula sa iba. Pero may mga ways naman na pwede nating gawin para mabawasan ng validation seeking. Number 1. Observe what affects your self-worth. Alamin ang nagpapababa ng tingin mo sa sarili mo. Comments ba? Comparison sa iba? Criticisms? Mga tao sa social media? Mahalagang maging aware kung saan nanggagaling ang pressure para maiwasan o masolusyonan mo ito. Number 2. Learn to celebrate yourself. Matutong maging mabait at mabuti sa sarili. I-celebrate mo ang mga achievements mo nang ikaw lang. Treat yourself. Love yourself. Have fun. And do the things that may make you happy. Makatutulong na mas bigyang pansin ang sarili para di umasa sa mga sinasabi ng iba. You are worthy and you have value. Number 3. Separate rejection from identity. Hindi lahat ng rejection ay ibig sabihin na wala kang halaga. At hindi lahat ng criticisms ay pag-atake sa buong pagkatao mo. Tignan sila bilang improvement sa sarili na pwede mong baguhin. Hindi sila fixed at constant. Number 4. Be mindful online. Hindi lahat ng nakikita mo online ay buong katotohanan. Madalas highlight reel lang ang nakikita natin sa buhay ng iba. Kaya hindi magandang ikumpara ang mga hirap na nararanasan natin dito. And number 5, build healthier relationships. Mas madaling mabawasan ang unhealthy validation seeking kapag may mga taong tanggap ka, kahit hindi ka perfect. Learn to appreciate the people you have in your life dahil they choose to be there for you. Hindi mo kailangan baguhin ang buong sarili mo para lang matanggap. Dahil ang tamang tao ay hindi ka mamahalin dahil perpekto ka, kundi dahil ikaw ka. At baka ang tunay na confidence ay hindi nanggagaling sa dami ng approval na nakukuha mo, kundi sa kakayahang manatiling totoo sa sarili mo, kahit hindi lahat sang-ayon. Welcome to Bukas Malay, the open mind. Opening minds and shaping mindsets for tomorrow dahil ang mas magandang kinabukasan ay nagsisimula sa bukas na isipan. If you want to open your mind, learn more about yourself and others, subscribe to our channel.